Welcome po sa panibagong episode ng Canto Tejeros Mix Vlog. Magandang umaga po ng linggo, ika-4 ng Agosto. Muli po ang aking pagbati ng magandang araw at magandang gabi. Saan man dako ng mundo kayo naroon ngayon, mga kakanto. Kumusta po kayo? Sa pagpapatuloy ng aking pinaghalo-halong motovlog, pangunahing balita sa loob ng Pilipinas at reaksyon ng pangkaraniwang mamamayan. Tulad ng huli kong vlog, magbibigay ako ng top o pangunahing balita ngayong huling linggo ng July. Din tatalakayin po natin ang paulit-ulit na pagbaha sa Metro Manila at karatig na lalawigan. Ang motovlog pong ito ay kuha ko noong June 26, 2024. Pinapaalala po sa motovlog na ito ang aking daily route kapag pauwi na galing sa trabaho kung bago pa man dumating ang COVID-19 pandemic. Mula po ito sa loob ng CEZA or Cavite Economic Zone Authority na tinatawag ding EPZA, Export Processing Zone Authority. Patungo po ito sa Naik, Cavite na itinuturing ko ng second hometown. Ito na po, agad-agad ang mga pangunahing balita sa loob ng Pilipinas nitong huling linggo ng Hulyo. Kabagat na pinalakas ng bagyong Karina na minsala sa buong bansa. Mamaya po ay magbibigay ako ng reaksyon patungkol dito. 3 cargo ship lumubog sa karagatan malapit sa Bataan. At umabot na dito sa amin sa Cavite ang oil spill at libu-libong mamamayan na ang nawalan ng hanap buhay. Totoo kaya ang intelligence report na nagsasagawa ng paihi ang mga barkong ito? Ang paihi po ay paglipat ng industrial oil buhat sa legitimate na oil cargo vessel papunta sa iba-ibang oil cargo vessel para makaiwas sa tax. Yan po ay ating susubaybayan. Lumabas ang pagiging spoiled brats ni VP Sara nang bawasan ng PNP security personnel. Nabasa ko po ang open letter ni VP Sara kay PNP Chief Marfil. Pero nagkukontrahan po ang kanyang mga narratives. Wala daw kinalaman ang sulat niya sa pagbawas ng security details niya at kaya niya magtrabaho ng walang security details. Pero panay hinanakit at panunumbat ang buod ng sulat niya patungkol sa pagbabawas ng kanyang PNP security personnel. Tila batang naagawan ng lollipop na nagwawala si VP Sara. Binawasan lamang pala ng 75 na pulis at may natira pang 31 pa yung legitimate na AFP personnel na nasa 400. Dating Senador Antonio Trillanes nagkaroon na ng timing na magsampa ng sunod-sunod na kaso laban sa mga Duterte at mga galamay nito. Tinutupad na ni dating Senador Trillanes ang kanyang pangako sa bayan. Tama nga naman kung noon siya nagsampa ng kaso ay malabong umusa dito dahil hawak ni Duterte ang prosecution at marami ang natatakot sa impluwensya niya. At least ngayon ay nagkaroon na siya ng confidence. Nauusad ito dahil sa mga matinding bangayan ng Marcos clan versus Duterte clan. 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth ipinapalipat sa National Treasury para punduhan ng mga isiningit na mga unfunded budget ng Kongreso.
Ito na, malalagay na naman ang Administrasyong Marcos sa bigid ng alanganin dahil sa move na ito ni dating Senador Ralph Recto na maaaring may basbas din galing sa Malacanang. 89.9 billion pesos po ang pinag-uusapan na pondo ng PhilHealth. Wala po kaming pakialam sa ibang government controlled corporation tulad ng PDIC. Kunin nyo ang pondo, pero ibang usapan kapag PhilHealth ang inyong kinuha. Illogical na sasabihin na excess fund ang 89.9 billion pesos dahil hindi naman sapat ang ibinibigay na serbisyo ng PhilHealth sa atin. Mas malaki pa sa kalahati ng bill ang binabayaran natin sa ospital. Tapos wala pang ibinibigay na pambili ng gamot kapag lalabas na sa ospital. Paano masasabi na may excess fund ang PhilHealth kung may mga ospital at doctors na hindi pa nababayaran? Salamat po kina Professor Cielo Magno at mga kasama niya dahil agad-agad ay nagsampa ng kaso sa Supreme Court para questionin ang constitutionality ng fund transfer na ito. Babantayan po namin ang pag-usad ng kasong yan. Ito ang aking pananaw bilang isang ordinaryong mamamayan. Ang mga solusyon na nagawa na at patuloy pang ginagawa ng pamahalaan ay hindi tumutukoy sa totoong sanhi ng problema. Maaari ang mga pansamantala lamang ang mga ito o ang tinatawag na band-aid solution. Ano-ano nga ba ang maaaring dahilan o root causes ng matinding pagbaha sa ating bansa? Hindi ba patuloy ang pagputol ng mga puno na humaharang sa tubig ulan lalo na sa mga area ng watershed? Patuloy pa din ang pagtatapon ng basura ng mga Pilipino kung saan-saan na nagiging sanhi ng problema ng pagbabara sa mga drainage. Patuloy na nagbibigay ng permit ang pamahalaan sa mga reclamation, particular na dyan sa Manila Bay. Climate change, may kaugnayan po yan sa pagputol ng puno at pagtatapon ng basura. Maraming ahensya ng gobyerno ang humahawak sa problemang ito, pero parating nagtuturuan. Sang-ayon sa DPWH ay may integrated master plan naman na sinusunod mula pa noong nanalansa ang habagat na pinalakas ni Bagyong Ondoy. Pero kukunti ang mga na-implement na mga proyekto dahil daw sa pakikialam ng local government na may kanya-kanyang sariling interes. Totoo po ba yan, Mayor, Congressman at Governor? Hindi rin naman masasabing walang pera para tustusan ang mga proyekto na panlaban sa baha dahil napakalaki na nakalaang budget taon-taon. Noong May 9, 2014 ay sinimula ng DPWH ang Metro Manila Flood Management Plan na may halagang budget na 351 billion pesos. May total na 131.9 billion ang nagastos noong taong 2016 hanggang 2017. Taon-taon ay may average na 90 to 100 billion ang nagagastos mula pa noong year 2018 hanggang 2023. Ang total budget ng DPWH Flood Management Program mula pa noong year 2016 to 2023 ay umaabot sa 854.2 billion pesos. Aba, malapit na sa 1 trilyon yan ah. At ngayong taon, year 2024, ay halos doble ang budget ng DPWH na may mas malaki pa sa budget ng Department of Health na aabot lamang sa 241.6 billion pesos. Separate pa pala ang pondo ng MMDA
para sa baha, na ang phase 1 ay ipinangutang pa. Talagang nakakalula sa laki ang mga budget para sa baha, pero may baha pa rin. Umaabot daw sa 1.4 billion pesos kada araw ang pondo para lamang sa baha, sang-ayon kay Senador Amy Marcos. Mga kakanto, malaki po ang ating participation bilang botante sa mga nangyayaring kapalpakan at nagpapatuloy na kapalpakan ng mga nandyan sa gobyerno. Ang boto po natin ang nagbibigay permiso para makaupo sa pwesto ang mga taong malaki ang kinalaman sa paulit-ulit na baha na nararanasan natin sa kasalukuyan. Sana naman po sa susunod na eleksyon, malapit na, year 2025, ay wag na nating bigyan sila ng pagkakataon. Kapag galing sila sa political clan or political dynasty, wag nang iboto yan. Kapag negosyanteng may interest sa public works or contractor, may negosyo sa reclamation, may negosyong land developer, wag nang iboto yan. Magmula po yan kay mayor, congressman, gobernador at senador. Sila po ang vital na mga politiko na malaki ang kaugnayan sa mga proyekto ng bayan. Mga kakanto, bago po tayo matapos, ay maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa aking TikTok online selling ng mga affiliate products. May pumasok na pong komisyon sa aking account. Sabi ko naman sa inyo last time, kahit barya-barya lang ang komisyon, kapag naipon ay malaking tulong na din sa mga gastusin sa aking patuloy na pagbablog. Sa mga nais din na mag-online shopping ay i-search lamang sa TikTok app ang ITV Thunders. Then makikita nyo na ang profile picture ng Tanto Tejeros. Click nyo po ito at i-click ang showcase. Makikita nyo na po ang mga affiliate products na aking ini-endorse. May barya-barya pong komisyon akong natatanggap sa bawat pagbili nyo gamit ang mga links sa showcase ko. Maraming salamat po. Ako po si Ricky Robles Padolina, pansamantalang nagpapaalam.